Hi guys, good morning. Have a nice day. Nakatulog ba kayo kagabi na mahimbing? Hopefully. Kasi alam yung tulog, importante. Kulang ka sa tulog, negative na effect sa health mo. Pag sobra, hindi rin maganda. Kailang moderate. So, 8 hours every 24 hours. Sa medyo matanda na may edad, 5 to 6 hours pwede naman. Pero as much as possible, gawin yung 8 hours. Tulog kayo sa siesta time. Kung hindi nyo na itulog ng gabi, bawiin nyo sa during siesta. Okay? Claro. Health tips yan for the day. Naman ko yung mga vlogs ko. Marami mga ad-libs na informative. Okay? Ang vlogs ko, guys, impromptu ito. Kaya ako minsan nagkakamali. Pasensya na kayo. Tao lang. Iba yung impromptu sa kayong binabasa. Masyang binabasa nagkakamali pa. Lalo sa akin impromptu. Direct sa mind ko ito sinasabi ko sa diba? Nag-aralan ko ito dahil gumagawa ako ng vlog. Kailan yung utak ko sharp. Correct? Correct or wrong? Correct. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay about supernatural. But before we proceed, please like and subscribe. And share if possible. Okay? Claro. Because I'm targeting a bigger number of subscribers. Masaya. Diba? So, ang topic ko, as I said, is about supernatural. Sarap pag-usapan ko kasi ito, totoo ito yun. Supernatural ito, pero totoo itong nangyari. Hindi ko sinabing totoo. Tatay ko nagkwento nito. Tatay mo ba lulukuhin ka? Tatay ko alam kung magaling. Hindi marunong pagsinungaling. Ayaw niya, galit sa mga ganun. Hindi nananag-aasa ng kapwa-tao yan, tatay. Parehas. Nagmana sa akin yan. Ay, mali. Ako pala nagmana sa kanya. Pero ako medyo pilyo lang ng konti. Kunti-kunti lang. Pagkapilyo ko. Normal siguro sa tulad ko na batang gapo. Batang gapo. So, supernatural. Alam nyo na, ang supernatural beyond science yan. Hindi ma-explain ng any science book yan, supernatural. But it is happening around us. Nangyayari ang supernatural. Mahiwaga. But it exists. And it happens. Okay? Ito na. Yung tatay ko, parents ko, no, pinanganak sila sa San Marcelino, Zambales. Sa isang barangay doon, kung tawagin ay Barrio Linusungan. Hindi pa kasi ginagamit yung barangay noong panahon nila. Barrio Linusungan, San Marcelino, Zambales. Doon ang bahay nila. Ang bahay nila, simple lang, kubo, na made of sawali and kubo. Ganun ang mga bahay na. Tulugan nila, alam nga na, sahig lang na may interval yung pagkakalagay ng sahig na kawayan. Kaya may mga butas yun sa ilalim. So panahon ngayon, dangerous na yun. Pwede kang saksakin dun pag nakatulog ka. Pero noon,
Ilalang pa yung ano, addict noon. Wala pang addict noon. Panahon nila. Mga tao noon, mababait. Hindi ko naman sinabi yung mga hindi mabait ang tao. Pero ngayon, maraming mabait, pero meron na rin mga nasabi natin mga loko. Hindi natin malaman kung bakit. Siguro dala ng mga drugs. So, diba? Yan ang may natutunan ulit kayo sa akin, ha? Adlib na naman. Ito ang kwento ng tatay ko. Kinuwento lang sa akin to, pero naniniwala akong totoo. Ang tatay ko, nag-aaral sa San Antonio, Zambales, which is an adjacent town to San Marcelino, Zambales. But the distance is about 10 to 15 kilometers. About that. That is all estimate. So every morning, Monday to Friday, naglalakad yung tatay ko. In that very far distance. Sa isang bata, malayo yun. Elementary pa lang siya noon. Hindi niya sinabi ko anong grade siya. Sa elementary. Kalimutan ko naman tanong. Hindi ko na pwedeng tanongin ngayon, di ba? Wala na siya. Adlib lang yan. Okay. So, early morning, tinatansya niya ang oras. Pag nakatulog na siya ng konti, tinatansya niya na mayroon ng siya na itulog. Medyo, pagkaroon daw niya, medyo malakas na siya. Babangon na yun. Magpiprepare na ng kanyang mga gamit, libro, notebook. Wala siyang bag, tinatalian niya lang yung mga gamit niya sa school. Tinatalian niya ng abaka. Kung minsan, kung meron sinturon niya, sinisinturon. Pag mahigpit yung salawal niya, hindi niya gagamitin yung sinturon, huhugutin niya. Itatali niya sa mga notebook and books niya. Bibit-bitin niya ngayon. Komportable siya. Ngayon, pag natanggal yung butones ng salawal niya, pasensya, baka mahulog. Diba? Ganun talaga. Ibabalik niya ngayon yung sinturon. Kakargayan yung libro sa notebook niya. Wala nang sinturon. Wala nang tali. Sa madaling salita, ang buhay noon napakahirap kasi ngayon. Ang bahay nila noon, very simple daw. Talagang wala. Walang kuryente. Tubig, kinukuha sa balon. Saan daw siya? Siyang kumukuha ng tubig sa balon. Muntik-muntik ka siyang mahulog sa ilalim ng balon. Kaya yung tatay ko, mahingan din. Parang ako din. Nagmana nga sa akin. Nagmana ako sa kanya. Doon ako nagkakamaling kung sino pinagmanahan, kung sino nagmana ka. Kasi pareho tayo ugali. Pero mas natural siguro yung ako nagmana sa kanya. So maliwanag na ako nagmana sa kanya. Okay. Maliwanag mo sa kanya. So early morning, prepare na siya. Kakainin niya yung niluto ng nanay niya, ng lola ko. Sa gabi, nagluluto niya, babawunin niya. O kakainin niya. Nagbabawon din siya. Usually, ang kadalasang kinakain niya pag umaga, isang pirasong tuyo, kanin, kung may lamig, sa gabi, sinasangag ng nanay ko, ng lola niya yun. Ng lola ko pala, hindi niya lola niya. Lola ko. Kakamali talaga, tao lang. Pasensya na. Isasangag na yung kanin, saka yung isang pirasong tuyo. Isang tuyo na, medyo malaki naman eh. Kasi yung mga tuyo na yun, napakaliliit na isang daliri lang halos ng size. Yan, medyo malaki. Minsan itlog. Nilagang itlog. Itlog ng manok na native. Yun, isang gano'n. Yun ang kakainin niya. Magbaon niya, tuyo. Alternate mga gano'n. Kung mayroong isda na pinirito, maswerte na. Hirap ang buhay talaga, di ba? Pinagdaanan ka na, talagang malulungkot ka. Mo kalayan ay magulang mo pala dumaan sa mga ganun. Pero they strive hard to survive and become educated. Okay?
So every morning, lalakarin niya from Lunusungan to San Antonio. At ano yung dinadaanan niya? Pathway lang. Damuhan na pathway. Meron lang kunting clear na area yung pathway. Yung madalas daanan ng tao. Malinis na hindi na tinutubuan ng damo yun. Saka yung mga dinadaanan ng gulong ng kariton. Magkabilang sa side. Gulong ng kariton, gulong ng kangga. Alam mo yung kangga? Yung kariton na walang gulong na hinihila ng kalabaw. Tawag doon kangga. Okay? Tutunan naman kayo sa akin. Marami kayo matututunan sa akin. Yan sabi ko. Usually, ang ilaw ng tatay ko paglalakad siya, papunta rin sa school. Buwan, liwanag ng buwan, liwanag ng bituin. Pag medyo malaki ang buwan, swerte niya, maliwanag. Malaki ang buwan, saka walang ulap, swerte niya doon. Pero pag ang buwan, mga new moon, last quarter, half moon, bago maulap pa, bago yung mga ulap itim pa, alas siya doon, madilim. Pag naglalakad siya, gumaganon siya, inaaninag niyang ganun yung tatapakan niya dahil kuminsan pwedeng may ahas. Naka-experience na siya na may ahas na tumatawid doon sa patoy niya. Hindi lang kung ahas naman yun, may sawa. Tumakbo na lang siya. Kuminsan naman, pag nilalas-malas, tae ng kalabaw, matapakan niya. Biruin mo, katapak ka ng taeng kalabaw. Ba? Laking problema yun. Sa isang maliit na batang nag-aaral. Yan tatay ko pa na noon. Hindi ko alam kung nakatsinelas na yun, baka nakapaalang yun. Mga ganong panahon. So, doon siya dumadaan sa pathway na yun na damuhan. Lakas ng loob, di ba? Kadalasan doon, nag-isa siya naglalakad. Sabi mo, sa distance na nag-isa ka naglalakad. Gabi, madilim. Madaling araw ka lang, madilim. Diba? Kahit na ako siguro matatakot ako pag gano'n. Tatay ko malakas ang loob. Determinado siya makapag-aral. Sana lahat ng estudyante ganyan. Determinado na makapag-aral. Tip na naman yun. Habang tuloy tayo, habang naglalakad siya, isang araw daw na medyo ang buwan crescent moon, payat yung buwan. Maulap pa. Paminsan-minsan nawawala yung buwan, natatakpan ng ulap. Pumapalit dilim. Naglalakad siya. Nung araw na yun. Karahin mo ba naman bigla daw may kumaluskos sa tabi niya? Siyempre, damuhan niyo, maririnig mo. Gaganon yun Diba? Mayroon pa sa nipag, diba? Tutunog yun Nagulat siya. Doon yung siyang ganon. Sa kanan niya At medyo madilim na aninag niya, bilog. Circular yung object. Tuloy na agad niya. Tinitinan yung object. Nung medyo natanggal yung ulap sa sa buwan, pagkakatakip, binagliwanag, makita niya bilao. Alam niyo ba yung bilao? Hindi nyo na alam ngayon, this modern times. Bilao, madalang na gumagamit ng bilao ngayon. Meron pa ba sa palengke? Meron pa. Yung bilao, yung malapad na talagyan na made of bamboo, nilalang bamboo. Kung mayroong kawayan sa gilid na gano'ng pabilog. Pinapasa ng mga lola natin yan. Sinusulong nila, nalagay sa ulo, di ba? Lamang mga bibingka, lamang mga gulay. Yan ang bilao, bilog. Ang diameter niya, mga more than 1/2 meter. Okay, na-imagine nyo na, Maliwanag Kataon na ito yung visual aid, may imagine. Very inexplain ko naman. Bilao, nakita niya. Sumasabay sa kanya bilao. Tinilabutan siya, tumayo yung balahibo. Sabi, dukit niya daw siya. Sige, bata Yun lang, sa pagkaka-determine niya na makapag-aral, nilakasan niya loob. Sinasabayan siya talaga ng bilao. Iisip siya, itong bilao na ito.
Kahit nanginginig ang tumbong niya, nanginginig ang tuhod niya, lakad pa rin siya. Ang ginawa niya para medyo tumapang siya, tumakbo siya. Tumakbo siya na medyo sumisigaw. Ah! Kala niya, naunahan niya yung bilao eh. Mabilis ang takbo niya. Aba, mayroon pa rin. Nakasabay pa rin sa kanya. Dumagal siya. Babagal din ang bilao. Lumundag siya. Lulundag din. Ba, iba ito sabi ko. Okay, ito kaya yung nagbibigay ng kayamanan pag dinampot mo. Naisip niyang ganun. Pero takot siya, baka maging ahas naman pag hawak niya. Yung nababasa niya. O pag tinadyakan naman niya itong bilao, ito baka hiyampas naman sa kanya. Ba, tagalid sabi niya. Lakad siya. Lakad ulit. Lakad, tagbo. Bilao, hindi maalis. Bilao. Lalo siyang kinikilabutan eh. Tumatayo yung mga buhok niya. Huwag lang sana ibang tumayo, ano ha? Adlib yun. Excuse niyo. Peace. Ito na, lakad-tagbon ginawa niya. Sa madaling salita, hindi siya iniwanan ng bilao. Kahit anong gawin niya. Tinitesting niya eh. Hanggang sa narating niya ilog. Matagal-tagal na rin, narating niya ilog. Tumawid siya. Yung ilog na tinatawiran ng mga kalabaw, mga karito, mga tao doon dumadaan sa parte ng ilog niya. Tumawid siya doon. Diba? Nagulat siya na wala yung bilao. Sabi niya sa loob-loob niya. Sa tawa siya. Takot din pala malunod tong bilao. Sabi. Pero yun rin yung tatay ko eh. Nagmana nga sa akin yan eh. Ay hindi, ako nagmana. Kakapalit-palit eh. Pero rin yan eh. Ha? Sa madaling salita, nakatabi na siya. Okay? Wala nang bilao. Di kalamanti na siya. Lakad-lakad na siya. Saya na siya. Bilis lakad. Madaling salita, narating niya yung school. Pagdating niya sa school, linga-linga siyang gano'n. Walang tao, walang estudyante. Wala itong pinto sarado. Pinto ng mga classroom. Nagtaka siya. Ay, ito na estudyante. Agad siya papasok doon sa pinuntahan niya yung classroom nila. Made of sawali din. Sarado yun, nakalak. Dahil wala siya makita ng tao na alam naman niya may pasok dahil ordinary day, wala namang holiday. Merong sirang desk doon. Ano nung ginagamit ng mga desk. Tawag doon desk. May lalagyan ng notebook sa ilalim. Mahaba siya. Good for 2 to 3 students. Meron sirang doon. Nakalagay sa labas ng pinto. Doon siya na yung naupo. Nakatulog siya. Nakaidlip siya. Siguro sa pagod niya maglakad, nakaidlip siya. Wala naman tao eh. Walang reason para idilat niya mata niya, di ba? Wala naman tao. Pero kinakabahan din siya. Kasi bata na nabigay sa karon sa kadiliman na gano'n, natatakot siya. Bigla siya may narinig na lakad. Nagising siya. Inaninag niya. Lapit-lapit na. Tinignan ka naman ng tao. Nakilala siya ng tao. Sabi siya ganyan. Yuhin nyo. Yuhin nyo pangalan ng tatay ko. Yuhin nyo, ba't ang aga mo? Wala siyang ganun. Manong, kayo pala. Kala ko kung sino. Ba't anong oras na po ba? Meron ba pasok mo? Mayroon pasok ngayon. Inulit niya. Anong oras na po? Diba sabi ni Manong, caretaker ito eh.
Tagalinis na rin yan. Taga-bunot ng mga damo-damo doon. Maaga rin pumapasok po. Sabi nung Manong, nung umalis ako sa amin, tumitala ako ng manok mga alas 12. Kaya naglakad din ako, sabi. Baka ngayon, alauna na madaling araw, sabi. Wala siyang relo. Sino madalang may relo nun? Nung narinig niyang ganun na alauna ang oras, time na parang danlamig ko lang katawan niya. Para siyang nakatulog o hinimatay, hindi ka natindihan. Basta nawala, na-blackout siya. Okay? Nung magising siya, hindi maliwanag. Inakay siya ng mga estudyante doon na maaga rin pumasok. At nagkataon na yung classroom bukas na rin. Doon siya pinaupo. Doon niya na-realize na noon pala naglalakad siya na sinasabayan siya ng bilao na yun. Hindi niya maipaliwanag. Hating gabi. So yun ang mahiwagang na ikwento sa akin ng tatay ko na pinaniwalaan ko. Kaya tatay ko yun. At yun, sinabi niya sa akin, ginarantiyahan niya na totoong nangyari. Kaya yan mga guys, ang mga pahiwagaan na nangyari sa ating daigdig. Hindi natin may paliwanag. Hindi may paliwanag ng siyensya. Kung ano yung mga bagay na yan na nakikita natin. Ito ba ay nagdudulot ng mabuti o masama sa ating mga kapalaran? Ito ba ay mga sadyang panitain lamang na nananag siya? Hindi natin may paliwanag ng ganun. Nangyayari pa rin. Ito ang kahiwagaan. Unbelievable, but it is true. So, hanggang dito lang, guys. Maraming pong salamat. Thank you for watching my humble video. Don't fail to subscribe, please. Thank you. Bye-bye. Until next vlog.